Ma, pwede ko po ba kayong makausap? Anong gusto mo? Napag-usapan kasi namin ni Margaret. Dahil wala na si Emerson, gusto sana namin subukan yung procedure na inaalok ng doktor ni Margaret. Anong procedure yan? In vitro ang tawag dito. Gamit ang siyensya, pwede na kaming bumuo ng bata sa kagustuhan namin. Lalaki, malusog, hindi sakit. Hindi ako papayag na magkaroon ng apo na galing sa siyensya. Baog ka, William. Ang gusto ko, yung apong alam ko kung saan ang galing. Hoy, Nato! Pagbintangan mo na ako kung ano-ano. Huwag na huwag mong sasabihin mukha akong pera, ha? Bigla lang ako. Hindi ko sinasadya. Ikaw ang pinakamalapit kong kaibigan, di ba? Ikaw ang pinaka nakakilala sa akin. At para sabihin ko sa'yo, Nato, kahit maging mahirap pa kami kasi sa daga, hindi ako papatol sa ganun. Pinalaki ako ng mga magulang ko. Grace. Grace. Ako sa'yo. Grace, sorry na. Nabalita? Charles, may lead na ako kay Elizabeth Wong. 15 taon. Saan mo nakuha lead? May nag-tip na sa akin kung saan ko makikita yung bata. Wisit talaga! Hindi pumayag si Pa. Mas masama pa. Ano yan? Pinapahanap ni Pa ang anak ni Charles kay Diana. Pero patay na yun, di ba? Paano mo naman nasigurong yun? Marami na nagpunta rito, nagpanggap na si Elizabeth. May babae nagsasabi na alam niya yung background ng bata. At tugma mga detalye niya sa naganap ng gabing mawala ang anak niyo. Alam mo namang naniniwala si Pa kay Master Bing. Yung anak daw ni Charles ang magdadala ng swerte at tinaktang eredera. Sige, kilatisin mo mabuti. Huwag mo lang ako pasahin. Dahil ayoko ma-disappoint, lalo na si Pa. Ako nang bahala doon. Hahanapin ko, kakausapin ko. Dali ko nung malalaman kung pwede siya. Bilisan mo paghahanap. Dali mo dito. Pag nahanap ang anak ni Charles, lalo na tayo na-itsipwera sa pamilyang to. Hindi ako papayag na mahanap ang anak ni Charles. Haharangin ko ang paghanap sa kanya. Kailangan tayo ang maunang makahanap sa kanya. Elizabeth! Sigurado ba tayong hindi impostora ang mahanap natin? Madali naman ang magsagawa ng DNA test eh. Meron akong mas magandang paraan para malaman natin ang katauhan ni Elizabeth. Ano po yan, Pa? Kung nasa kanya yung family heirloom, siya na nga ang heredera. Bakit di pa umuwi si Ate Grace? Yun nga eh. Kanina pa yun eh. Saan kaya nagpunta yun? Baka napano na siya. Kasalanan ko to eh. Nagselos kasi ako. Dun sa nagustuhan niya na mayaman. Kaso masyadong masakit yung mga nasabi ko sa kanya. Mahal mo ba talaga siya? Alam mo, Beg-Beg, maliliit pa lang kami. Mahal ko na yung Ate Grace mo. Eh bakit di mo sabihin sa kanya? Eh paano kung hindi ako yung gusto niya? Mag-alala, Kuya Nato. Ikaw ang gusto ko. Kampi tayo. Sir Charles, andito po si Sir Benny. Kasama mo na ba?
Ano na nangyari? Dumating na po siya, pa. Charles. Sir George. Sir William. Nakikilala ko po sa inyo. At saan mo naman nakagilap ang isang yan? Nakuha po siya sa Pangpang ng Batangas, malapit sa rest house nyo. Yun ang kwento ng tao nagpalaki sa kanya. Nakasalukuyan nagbabakasyon din nung maganap ang trahedya. Pek! Pasok na, gabi na, matutulog na. Opo! Huwag ka na doon. Kayo po ba yung pamilya ni Grace Malyari? Oo, bakit ho? Sir, pasensya na. Ako yung nakabundol sa kanya. Ano? Anong ginawa mo sa kanya? Teka muna! Ha? Anong ginawa mo? Ato! OA mo naman, buhay pa ako. Ano nangyari sa'yo? Hindi ito. Natapilok dahil sa katangahan. Pero okay lang ko. Dahil nga magpasalamat tayo kay Manong kasi hinatid pa niya ako dito eh. Salamat, Manong. Naman. Pasensya na ho. Ano ba nangyari sa'yo? Ano pangalan mo? Sino ang talaga sa'yo? Alona po ang pinangalan nila sa akin. Dahil nakuha nila ako sa tubig. Mga Pilipino sila. At wala rin pong anak. At alam mong ampung ka? Bakit hindi hinanap ang magulang mo? 20 taon na ang lumipas. Pero hindi ko pa rin makalimutan ang araw nang mawala ang anak ko sa akin. Minsan naiisip ko, ano kaya ang itsura niya? Kung maayos kaya yung pamumuhay niya? Kung nasabi ba ng mga nag-alaga sa kanya na iba ang tunay niyang ina? Sumagi man lang sa isip niya na meron siyang ina na naghihintay at nagmamahal sa kanya. Laki ng kasalanan ko sa anak ko. Wala kang kasalanan sa anak mo. Ang lahat yan ay dala ng tadhana. Kung ganon, napakalaki ng kasalanan ng tadhana sa aming mag-ina. Diyan, okay na nga ako. Sorry na. Kasalanan ko kung bakit ka nagkagano. Huwag kang feeling. Feeling ko rin lahat na lang dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan. Katangahan ko nga, di ba? Okay lang. Sige. Ano ulitin yung sinabi mo kanina sa akin? Hindi na natatawa. Ay, hindi na. Eh, may sakit daw po ako noon. Matagal na nababad sa tubig. At diniretso nila ako sa ospital at nagtagal din po ng 1 linggo. By that time, nasa Manila na raw kami. At wala na silang nabalitaan tungkol sa mga naghahanap sa akin sa Batangas. Opo, bata pa lang ako. Sinabi na nilang ampon lang ako. Minsan naiisip ko na baka patay nga si Elizabeth. Yan ba ang dinidikta ng puso mo? Napatay na ang iyong anak? Anastasia, pagka minsan, ang hindi maintindihan ng ating utak ay alam ng ating puso. Sabi pa nga nila, bahalang araw, makikilala ko ang tunay kong pamilya. Sa pamamagitan nito. Gabing-gabi na. Ba't nandito ka pa? May mga inaayos lang po ako para sa mga meeting bukas. And just to remind you, Miss A, yung messenger na po natin na pupunta ng correctional. Correctional? Women's correctional? Anastasia, ano na naman ito? Ay, pagbigyan mo na ako. Alam ko ang pakiramdam ng isang ina na mawalay sa kanyang anak. Tinutulungan ko lang mapalapit muli sila sa isa't isa. 一個嘢運睇你落鋪皮。Tay.
Parang mas malaki ang bato nito sa natatandaan kung ikaw ni Ma. Tagal na panahon natin hindi nakita ang hikaw ni Mama. Pero tayo lang nakakaalam na may nakalilok sa likod ng pendant na pinagawa ni Papa para sa anak ko. Kahit sino makokopya ang design ng pendant. Pero hindi nila malalaman na may nakalilok sa likod ito, kundi rin naman nila tutungkapin. Kahit sino rin naman, maaring mapulot yan. Nang dahil ba dyan, tatanggapin na natin yung babae yan dito sa tahanan natin. Sa pamilya natin. Ipapa-DNA test ko silang dalawa. Hindi pa si Kuya Nato nag-aaral. Ako ba mag-aaral? Pag nagkapera tayo, at pag nagkatrabaho ako, pati ako mag-aaral. Eh, kung gugustuhin mo naman, pwede ka naman mag-aaral. Kabanato, nakakahiya. Napabigat na nga kami dito ni Bekbek. Tapos, pag nakalaya pa si nanay sa kulungan, o di tatlo na kami magiging pabigat dito. Eh, wala namang problema doon. Nakakalaya ka na. Ma'am, ito po yung calling card ni Attorney Anastasia C. Pwede niyo po siyang tawagan or puntahan kung kailangan niyo po ng trabaho. Para ano? Para gawin akong katulong? Si Mang Castor nga pala naghahanap ng trabador niya. Huh? Kasi yung sila nung asawa niya, nag-cater sila. Gusto mo kausapin mo siya, baka pwede ka... Catering. Palpak naman ako, hindi ko kaya yun. Ano malay mo? Ito talaga iniisip mo agad kasi. Oo nga. Basta bahala ka. Sige na, alis na ako. Ingat siya sa'yo. Ako din ha. Alis na ako. Dadalawin ko lang si nanay sa presinto. Ayaw kanyang makita, di ba? Eh, ayaw niya eh. Gusto ko siyang makita eh. At ito pa po, pinabibigay ni Attorney C. Maliit na halaga lang yan para sa pamasahe niyo.